My name is Julia, 29 years old from Parañaque. Ang ikukwento kong o ibabahagi ko sa inyo ay hindi na iba sa mga napakinggan ninyo. Pero kahit ganun pa man, nais ko pa rin ibahagi para naman makapagbigay inspirasyon ako sa marami. Na sana, sa pamamagitan ng sulat kong ito ay may matutunan ng ibang tao sa buhay ko. 8 years na ang relasyon ko kay Calvin at sa loob ng mga taong yun ay naging masaya ako sa piling niya. May mga tampuhan na hindi talaga maiiwasan sa isang pagsasama. Mas naging masaya kami nang dumating sa buhay namin si Liam. Nakita ko kay Calvin ang pagmamahal niya sa anak namin. Hindi siya nagkukulang sa oras sa bata at ginagawa niyang lahat mabigyan lang ito ng magandang kinabukasan. Hindi kami kasal ni Calvin at hindi rin kami nagsasama sa iisang bahay dahil ayaw ng mama ko. Ang gusto niya ay kasal muna bago magsama at para maiwasan na rin na masundan agad si Liam hanggat hindi pa kami settled. Ganon din naman ang gusto namin ni Calvin. Dahil sa mga oras na yun, lahat ng atensyon at pangarap namin ay nakalaan lang muna sa aming munting anghel. Wake up, Mommy! Wake up ka na, Mommy! Five minutes, baby. Hinaantok pa si Mami. Mommy, gising ka na! Gising na, Mom! Oh, ito na po, Mabangon na. Good morning, Mommy! Ang sweet naman ng good morning ng baby ko. Palibhasa kasi, mamamasyal ngayon at nagpapabili ng kung ano-ano. Eh di ba po, nag-promise po kayo sa akin ni Daddy na bibilhan niyo po ako ng toys ngayon? Kaya excited po ako! Basta ba palagi kang good boy at nag-aaral ng mabuti, palagi ka rin may gifts kina Mommy at Daddy, okay? Sige po, mag-aaral po ako ng mabuti para sa susunod yung wish ko naman po yung gift ninyo sa akin. Ano ba yung wish ng baby ko? Na sana makasama po natin si Daddy sa iisang bahay. Katulad po ng ibang mommy at daddy, magkasama po sila. Mommy, bakit po hindi natin kasama si Daddy dito sa bahay? Halika nga rito. Ang bigat na nagbaby ko Kasi hindi pa kasal si Mommy at Daddy, kaya magkahiwalay muna kami ng bahay. Bakit? Sawa ka na ba sa akin, ha? Hindi naman po. Siyempre, namimiss ko na rin po si Daddy. Tuwing Sunday lang po tayo nabubuo eh. Kasi may work ang daddy mo. Tulad ko. Nag-work kami pareho para sa'yo. Para sa future mo. Para maibigay namin sa'yo yung lahat-lahat ng gusto mo. Ang wish lang naman namin, yung maging good boy ka. Hindi lang dito sa bahay kundi sa school na rin. Good boy naman po talaga ako eh. Palagi nga po akong binibigyan ni teacher ng stars. Tapos marami rin po akong friends sa school. Oh, that's good. At saka malay natin, one of these days, makasama na talaga natin si Daddy. Mommy, magpapakasal na po kayo ni Daddy? Wala pa tayong pera, anak eh. Ikaw kasi ang inuuna namin sa ngayon, pero darating din tayo doon. Basta sa ngayon, ang importante, nakikita ka naming masaya. Okay ba yun? Oo naman po, Mommy. Basta always remember, that Mommy and Daddy loves you so much. I love you too, Mommy. Mabuti naman at gising ka na. Mama. Si Calvin nasa baba. Ganun po ba? Si Daddy! Napaaga yata si Calvin ngayon maliligo lang po ako, ma, Narinig ko nga pala yung usapan ninyo kaninang mag-ina. Nagtatanong na yung bata. Wala pa rin ba kayong plano? Hindi pa naman po nagpo-propose si Calvin Saka ayoko po munang unahin yun dahil sa ngayon po, parehas kaming busy sa kanya-kanya naming trabaho. Saka syempre mas uunahin po namin yung future ni Liam. Naiintindihan ko naman yun, anak. Pero alalahanin mo na hindi lahat ng bagay madadaan ninyo sa pera. Kailangan makita ni Liam na buo ang pamilya niya para hindi naman siya magtaka.
Kung ako naman ang tatanungin mo, okay na sa akin si Calvin. Mahal niya kayong mag-ina. Yun lang naman ang hiling ko. Saka na po yun, Ma. Si Liam po talaga ang priority namin. Ay, sige. Kayo ang bahala. Basta anak, bawal ang live-in ha. Huwag mo nang dagdagan ang nagawa mo noon. Tinanggap ko pa rin yun kahit na sumama ang loob ko sa'yo dahil parang itinapon mo na lang sa wala ang lahat ng pangarap ko sa'yo. Sa susunod na magkakaanak ka, ang gusto ko sana kasal na kayong dalawa ni Calvin. Huwag po kayong mag-alala, Ma. Natuto na po ako. O siya, maligo at magbihis ka na. Aasikasuhin ko lang si Calvin sa baba. Sige po, Ma. Salamat po, Daddy, pwede po ba ako maglaro doon? Oo naman. Sige, maglaro ka. Yay! Basta huwag kang lalayo at makikipag-away, ha? Yes, Daddy! Alam mo yung si Liam? Habang tumatagal, nagiging daddy's boy na. Ikaw naman kasi, masyado sayong spoiled yung bata. Hayaan mo na, babe. 1 o 2 beses lang tayo halos magkasama kaya ang gusto ko, lahat ng hihilingin ni Liam, mabibigay sa kanya. Pero babe, baka mamihasa yung bata. Ano ka ba naman? Mabait at matalino ang anak natin. Tsaka mas maganda na rin yung masanay siya na kapag may maganda siyang nagagawa, may reward siyang natatanggap. Sa bagay. Pero alam mo ba, kaninang umaga, tinatanong na niya ako kung kailan daw tayo magpapakasal. Para daw sama-sama na raw tayo sa iisang bahay. Medyo nakakatakot si Liam, Masyadong matalino. Maraming alam. Ano bang sabi mo sa kanya? Sinabi ko na lang na mas priority natin yung future niya kaysa sa kasal natin. Kinausap din ako ni Mama tungkol nga dun Mas paganda raw na habang lumalaki yung bata, nakikita niya na buo yung pamilya niya. Huwag ka mag-alala, babe. Darating din tayo dyan. Masyado ba kasi tayong busy ngayon Ikaw sa pag-aalaga kay Liam habang ako nagtatrabaho para sa future natin. Mas maganda kasi yung may ipon. Ang importante naman yung parehas tayong may oras kay Liam. Sa bagay. Salamat nga pala, babe, ha? Salamat sa lahat-lahat. Sa lahat ng pagtutyaga mo para sa aming mag-ina. Alam mong mahal kita, diba? At mahal ko ang anak natin. Gagawin ko ang lahat para mabigyan lang kayo ng magandang kinabukasan, lalong-lalo na si Liam. Kayo ang buhay ko. Sa'yo naman, huwag ka mag-alala. Magagawa din natin magpakasal. Sigurado ka na ba talaga sa akin? Kahit kailan hindi ako nagduda na ikaw na yung babaeng nakatadhana para sa akin. Ikaw ang gusto kong makasama habang tumatanda. Hindi ko na nga ma-imagine kung paano magiging buhay ko kung wala ka Mahal na mahal kita, Julia. Palagi mong tatandaan yan. Mahal na mahal din kita. Tayo lang ang sa huli. Ay tuturing na isa kaming masayang pamilya. Nagmamahalan kami ni Calvin at sabay na tinataguyod si Liam. Pero syempre, hindi lahat ng pagkakataon ay palaging masaya. Meron at meron pa ring darating na problemang susubok sa katatagan ng 2 taong nagmamahalan. Girls! Excited ka na ba sa company outing natin this weekend? Hindi ako makakasama Oh, bakit na naman? Paniguradong hindi ako papayagan ng boyfriend ko kaya sinabi ko nang hindi ako makakasama. Ay, medyo OA ang boyfriend mo Company outing naman yun Bakit kaya hindi mo subukan magpaalam para malaman mo yung sagot niya? Naku, wag na. Magtatalo lang kaming 2 nun. Ang sasabihin lang niya sa akin, hindi naman required na sumama. Ay, Kahit na hindi ka ba pwedeng magsaya paminsan-minsan? basta, hindi ako makakasama. Ikaw, Julia, wala ka nang sinamahan na kahit anong outing na kami kasama mo. Yung last Christmas party natin na dapat sa Batangas, hindi ka rin sumama dahil ang sabi mo naman, may family outing kayo. At ngayon, eto, ayaw kong payagan ng boyfriend mo. Umamin ka nga, Julia. Sunod-sunod ka ba sa kanya? Hindi naman. Iniisip lang niya kasi kung ano yung pwedeng mangyari sa akin. Kung sasama naman ako sa inyo, paniguradong mayat maya ang tawag nun dahil nag-aalala. Medyo OA Ang sabihin mo masyadong siloso yung Calvin mo. Mantakin mo nga. Wala kang kinakaibigan na lalaki dito.
Paano kasi makipag-usap ka lang sa iba, nagagalit agad? Diyos ko, pati nga makeup at pananamit mo, pinupunan niya Hinahayaan ko na lang. Concern lang naman yung tao. Anong concern ka dyan? Ang sabihin mo, masyado siyang possessive. Kulang na nga lang, tatakan ka niya na may nakalagay na Calvin's property para hindi ka hawakan ng iba. Ay nako, itong seryosong tanong masaya ka pa ba sa kanya? Oo naman. Mahal ko si Calvin. Sa tingin mo ba kung hindi ako masaya sa kanya, magtsatsaga ako ng ganito? Oo, magtsatsaga ka pa rin kahit hindi ka na masaya sa kanya. Ay naku, ewan ko sa'yo. Nagtanong ka sa akin tapos hindi mo naman tatanggapin yung sagot ko. Ay naku. Julia naman kasi, mamulat ka nga sa katotohanan. Ginagawa ka ng manikang disusi ng boyfriend mo Lahat na lang dapat ipaalam mo sa kanya. Dapat sa lahat ng ginagawa mo, may say siya. Di ba ang mahalaga naman sa isang relasyon, yung mahal niyo yung isa't isa? Ganun naman yung nangyayari sa amin Saka may anak kami ni Calvin. May pamilya ako. Kaya ganun siya kahigpit sa akin. Aba, kahit na. Huwag niyo nga sa akin idahilan na may anak kayo, na may pamilya na kayo. Kasi alam mo, Julia, nasa tao lang naman yan kung magiging loyal ka. And at the same time, nag-i-enjoy ka sa buhay mo. Ipakita mo sa kanya kung bakit kanya dapat pagkatiwalaan. May tiwala siya sa akin, okay? Parang hindi naman. Tiwala na yun sa inyong dalawa. Nahiya naman yung ibang couple sa inyo. Ay naku, basta. May tiwala kami sa isa't isa. Well, patunayan mo. I-test mo ang tiwala niya sa'yo. Magpaalam ka mamaya sa kanya. Okay, fine. Sige, magpapaalam ako mamaya. Masaya ka na. Very good. Ma, nandito na po ako. Babe? Anong ginagawa mo dito? Gabi na. Ikaw, anong ginagawa mo sa labas sa ganitong oras? Yung mga kasamahan ko kasi, basta na lang ako hinila na gumimik tapos... Gumimik ka habang ang anak mo dito. Halos mamuti na ang mata kakahintay sa'yo. Wala ka bang cellphone para tumawag man lang sa kanya, ha? Nalobat kasi ako. Wala akong dalang charger. Nasaan ba siya? Tulog na. Buti na lang pumunta ako dito. Ayun, halos sumayad na yung huso sa lungkot dahil hindi ka para umuuwi. Alam mo bang nag-aalala sa'yo yung bata? Kinukulit niya ako na hanapin ka kasi baka raw may nangyari na sa'yo. Hindi naman kasi ganito yung oras ng uwi mo Magsasorry na lang ako sa kanya bukas. At ano yung suot mo ha? Masyadong maiksi yung palda mo. Wala na kasi ako masuot kanina. Hindi ako nakapaglaban ng damit tapos syempre hindi ko pwedeng pakiusapan si mama kasi may rayuma siya ngayon. Ito na lang yung Bakit ganyan yung makeup mo? Ang kapal. Babe, pati ba naman makeup ko? Papansinin mo pa? Bakit hindi ha? Di ba nag-usap na tayo sa ganyan na bawal yung masyadong makeup at maiksing damit? Yung pag-gimmick mo pa nga lang bawal na Pero hindi mo pa rin ako sinunod. Paano kung may nangyari sa'yo ha? Wala naman diba? Saka promise, sige last na yon. Wala lang talaga ako nagawa kanina. Uwi na ako. Maaga pa ako sa trabaho bukas. Babe, may sasabihin kasi ako sa'yo ano kasi, Ano? may company outing kami sa weekend. Sabi ng supervisor namin, mas maganda kung makakasama lahat. Ay, hindi pwede. Pero, babe, gusto ko sumama. Bakit gusto mo sumama? Dahil ba gusto mo mag-enjoy tapos yung anak mo dito, hahayaan mo na lang? Hindi naman sa ganun. Saka nandiyan naman si mama para alagaan si Liam Overnight lang naman Basta yun. ayoko, hindi pwede. Tapos ang usapan. Alam mo naman na ayaw kung sumasama ka sa mga ganyan Paniguradong may mga lalaking kakausap sa'yo doon. Hindi kita mababantayan, kaya hindi pwede. Babe naman. Kapag sinabi kong hindi, hindi pwede. Kapag sumama ka sa outing na yan, mag-aaway tayong dalawa. Mabait naman na boyfriend si Calvin, pero hindi lang talaga maiwasan ang pagiging siloso at possessive niya. Ang gusto lang niya kasi, trabaho at bahay lang binupuntahan ko. Malimit lang kung pumayag siyang sumama ako sa mga lakad kasama mga kaibigan ko. Bawal ang makipagkaibigan sa lalaki o kahit na makipag-chat lang ako, lalo na kapag hindi naman importante. Palagi kasing iniisip ni Calvin na baka bigla akong ligawan at bumigay naman ako.
Bawal din ako magsuot ng mga sexing damit tulad ng miniskirts. Kung magsusuot man ako ng dress, dapat below the knee ang haba. Bawal din sa kanyang makapalang make-up. Pero sa iba, ang OA na mga ginagawa sa akin ng boyfriend ko. Pero para sa akin ay okay lang. Alam ko namang pinoprotektahan lang niya ako sa iba. Dumarating pa rin ako sa puntong nasasakal na. Grabe naman kayo. Ay, sige na. Mauna na kayo, ha? Hintayin ko na lang yung boyfriend ko dito. Are you sure? Gabi na, baka mapano ka pa. Oo nga. Samahan ka na lang namin. Naku, kailangan ko na umuwi, may emergency eh. Pasensya na. Naku, okay lang. Kanina ko pa nga naman sinasabi sa inyo na okay lang ako eh. O, ingat ka, ha? Bye. Oh, see you tomorrow. Bye! Bye, Julia. Bye. Julia, sino yung lalaki na yan? Si Joey. Kasamahan ko sa trabaho. Kasamahan sa trabaho, yan yung nakita ko, ha? Pare, wala namang ibig sabihin yun. Anong wala, ha? May gusto ka sa girlfriend ko? Calvin, ano ba? Tama na nga. Iwan mo yung Pasensya na. girlfriend ko, ha? Sige na, Joey. Okay lang. Pasensya ka na, ha? Sige nga dito, Calvin. Uuwi na tayo. Ano ba pumasok sa isip mo at sinugod mo na gano'n si Joey, ha? Nakakahiya doon sa tao, eh. Mommy, Daddy, nag-aaway po ba kayo? Hindi, anak. Anak, ano ba yan? Ma, pakadala na lang po muna si Liam sa kwarto niya. Mag-uusap lang po kami ni Calvin. Sige na. Halika na, apo. Pumasok na tayo sa kwarto. Pero Lola, nag-aaway po yata sina Mommy. Anak, hindi kami nag-aaway, okay? Mag-uusap lang kami. Sige na, sumama ka na kay Mama. Sige po. Calvin, ano bang problema mo, ha? Alam mo ba na wala na sa lugar yung pagsiselos mo? Anong wala, ha? Nakita kong hinalikan ka sa pisngi. Ano sa tingin mo maiisip ko? Ano ba naman? Magkaibigan lang kami ni Joey. May girlfriend na nga yung tao, eh. Wala akong pakialam. Ni may asawa, anak pa siya, o ano, pwedeng-pwede ka pa rin niyang pormahan. Tapos ikaw, gustong-gusto mo naman. Hindi ba talaga iniisip mo sa tuwing may kausap akong lalaki, ha? Diyos ko naman, Calvin! Lahat na lang eh! Binibigyan mo na mali siya, lahat na lang ng ginagawa ko mali dyan sa paningin mo! Lahat na lang pinupuna mo! Wala na ba ako nagawang matino sa'yo, ha? Wala na ba? Calvin, sana naman magtiwala ka naman sa akin, oh! Kasi yung pagmamahal ko sa'yo, hindi pa ba sapat yun, ha? Hindi mo sa akin maaalis ang magselos. Maging overprotective sa'yo. Dahil ayaw lang kitang makuha ng iba. Ayokong lokohin mo ko at iwanan na lang basta-basta. Mahal kita eh. Pwes kung mahal mo ko, matuto ka naman magtiwala. Kasi alam mo sa ginagawa mong yan, mas lalo mo lang sa akin pinapatunayan na hindi girlfriend ang turing mo sa akin. Calvin, tao ako, may pakiramdam ako, at karapat dapat mo akong pagkatiwalaan. Bukas na tayo mag-usap. Uwi na ako. Calvin naman. Itiwan mo ko. Anong ginagawa mo dito? Hindi mo kasi ako tinawagan buong araw eh. Kaya pagkaalis ko sa trabaho, dumiretso na ako agad dito. Babe, galit ka pa rin ba? Hindi ko alam. Okay. Sorry sa mga nasabi ko sa'yo kagabi. Galit lang ako noon, kaya napagtaasan kita ng boses. Alam mo naman kung bakit naging ganun ang reaksyon ko, di ba? Oo. Kaya nga ako humihingi ng tawad sa'yo eh. May gusto ko ba sa kanya? Alam mong hindi totoo yan. Calvin, ikaw ang mahal ko. Wala nang iba. Hindi kita magagawang lokohin at iwan. Paano ako makakasiguro na gagawin mo nga yung sinabi mo? Calvin, magtiwala ka lang sa akin. Yun lang naman ang hinihingi ko eh. Lahat naman ng gusto mo, ginagawa ko. Yung mga ayaw mo, iniiwasan ko. Ayaw mo ako makipagkaibigan sa mga lalaki, sige. Ayaw mo ako sumama sa gimmick, saka sa outing, hindi ako sasama. Gusto mong ibigay ko lang sa inyo ni Liam yung oras ko, bibigay ko. Kahit hindi mo hilungin. Lahat ginagawa ko para lang mas lumalim pa yung tiwala mo sa akin. Pero sana naman, bigyan mo naman ng halaga yung mga ginagawa ko. Sorry din sa naging reaction ko. Mahal lang naman kasi kita kaya naging ganun ako eh.
Alam ko naman yun eh. Okay na tayo I'm sorry. Basta kalimutan na natin yun. At ito ang palagi mong tatandaan, ha? Mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para lang hindi ka mawala sa buhay ko. Ikaw lang ang minahal ko ng ganito at mamahalin pa habang buhay. Kahit sino pang dumating, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Pilit kong intindihin si Calvin kahit pa sobrang nahihirapan na ako. Wala mahal na mahal ko siya. Sila ni Liam ang buhay ko at kapag nawala ang isa sa kanila, baka hindi ko kayanin. Kaya naman lahat ng mga sinasabi niya sa akin ay sinusunod ko pa rin na kahit parang OA na, ginagawa ko dahil ayokong mag-away kaming dalawa. Gagawin ko ang lahat para hindi lang siya mawala sa piling ko. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Calvin. Madalas man kung magtalo kami pero agad din naman namin naayos ang lahat. Siguro ganun talaga kapag mahal mo. Kahit nasaktan ka na, kahit nahirapan ka na, maghahanap ka pa rin ng rason para lumaban pa. Ano ba yan, babe? Kanina pa tunog ng tunog yung cellphone mo. Sino ba yung katext mo? Si Becky. Pinipilit kasi ako sumama sa gimmick bukas ng gabi. Sabi ko, hindi ako pwede. Alam mo, hindi ko gusto yung Becky na yan para sa'yo. Bakit naman? Mahilig sa gimikan. Parang hindi mabubuhay kung wala lalaki. O hindi naman. Outgoing lang talagang tao si Becky. Iba ang outgoing sa pagiging maharot. Panay ang tukso niya sa'yo sa ibang lalaki, di ba? Papalit-palit ng boyfriend kaya wala na siyang natagalan na relasyon. Kaya ang gusto ko, layo mo yan. Ano? Calvin, pati ba naman pakikipagkaibigan ko? Kukontrolin mo pa? At bakit hindi? Gusto kitang ilayo sa mga taong wala namang magandang maidudulot sa'yo. O mamaya mahawa ka pa. Alam mo, depende naman yun sa akin kung magpapahawa ko eh. Kailan ba kita niloko, ha? Akala ko ba nakalimutan mo na yun? Basta sumunod ka na lang sa akin, Julia. Hindi mo kaya magdesisyon para sa sarili mo. Ayoko makakita ng mali sa'yo ang anak natin. Daddy! Oh, nag-enjoy ka ba? Opo! Punasan mo na yung pawis mo. Baka mamaya magkasakit ka pa. Mommy, bakit po malungkot ka? Oo, wala to, anak. Dagod lang si Mommy. Alam niyo po, Mommy and Daddy, ang saya-saya ko po ngayon kasi buo tayo ulit. Sana araw-araw ganito. Daddy, kailan po namin kayo makakasama sa bahay? Bakit? Gusto mo na ba? Siyempre naman po. Naiinggit nga po ako sa mga classmates ko kasi sila, kasama nila yung mommy at daddy nila sa iisang bahay. Bakit po ba hindi kayo magpakasal? Tulad nga ng palagi naming sinasabi sa'yo, ikaw ang gusto naming unahin sa ngayon. Okay po. Pero sana magpakasal na po kayo para happy family na tayo. Konting tiis na lang, anak. Pero sana po, kung titira na po tayo sa iisang bahay, sana hindi na po kayo nag-aaway. Ha? Mag-aaway? Hindi naman kami nag-aaway ng daddy mo, Mommy, big boy na po ako. Alam ko na po yung nangyayari. Kung minsan po kasi naririnig ko po kayo nag-aaway, nagsasagutan. Dahil po ba yun sa akin? Halika nga rito, anak. Kung naririnig mo man kaming nag-aaway ni Mami, hindi yun dahil sa'yo. Mga bagay lang kaming hindi na pagkakasunduan, pero hindi naman ibig sabihin nun ikaw ang dahilan. Alam mo naman ikaw ang dahilan kung bakit kami masaya eh. Talaga po? Oo naman. Anak, pasensya ka na kung minsan nakikita mo kami nag-aaway. Huwag ka mag-alala. Para sa'yo, hindi na namin yun gagawin. Promise po. Promise yun. Alam mo naman na mahal ka namin ng daddy mo, di ba? Oo naman po. Sige po, lalaro lang po ako ulit. Sige anak, narinig mo naman yung sinabi ng bata. Kaya ayusin mo yung sarili mo. Palagi ka lang makikinig sa akin, hindi tayo magtatalo. Sige. Mas lalo akong naging sunod-sunuran kay Calvin para hindi na kaming nakita o makita na nagtatalo ni Liam. Ayokong matanim sa isip ng bata na hindi na magkakasundo pa ang mga magulang niya dahil alam kong magkakaroon ng trauma si Liam. Mahal at masaya naman ako sa relasyon namin ni Calvin. Pero kung minsan talaga,
hindi ko maramdaman sa kanya ang salitang pagtitiwala. Oh, Julia, mabuti naman at bumaba ka na. Kanina ka pa hinihintay nitong si Calvin. Ganun po ba? Babe, anong ginagawa mo dito? Di ba may trabaho ka? Kailangan natin mag-usap. Maiwan ko muna kayo dito. May bibilin lang ako sa labas. Sige po, ma. Ano ba yung pag-uusapan natin? Naluloko mo na naman ba ako, ha? Teka Ano? nga, Calvin! Bitawan mo nga ako, nasasaktan ako! Talagang masasaktan ka lang sa akin kapag hindi ka umamin. Ano bang pinagsasabi mo? Nakita ko yung mga post ng kaibigan mo si Becky sa Facebook. Gumimik ka kagabi nang hindi mo sa akin sinasabi. Ay, ano naman ngayon kung gumimik ako, ha? Hindi ba pwede na kahit minsan magpakasaya ako? Magpakasaya o makipaglandian sa iba? Wala akong alam sa mga pinagsasabi mong yan, Anong ha? wala? May nakita akong picture na may kasama ka ibang lalaki, si Joey yun, di ba? Ano? Kayo na? Alam mo, Calvin, wala na talaga sa lugar yung pagsiselos mo eh. Magkaibigan nga na kami ni Joey, ano ba? Ano bang hindi mo maintindihan doon, ha? Kahit kailan, hindi ko maiintindihan yung rason mo dahil minsan mo na rin ginamit yan sa akin nung niloko mo ako. Ano ba akala mo? Nakalimutan ko na yun, ha? Hindi. Dahil sa nalalaman ko nakikipagsaya ka sa iba, may kasamang lalaki, bumabalik yung takot sa akin eh. Yung pangamba ko na baka maulit yung dati. Calvin, ilang beses ba akong kailangan humingi ng tawad sa'yo, ha? Alam mo ba dapat kong gawin para pagbayaran ko yung isang pagkakamali ko sa'yo? Lahat naman binigay ko, ha? Pati pride ko, binaba ko para sa'yo. Kasi mahal kita eh. Sa dami ng mga pagkakataon na naipakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Sa isang pagkakamali lang, nabura na agad yung sa'yo, ganun-ganun lang. Alam mo kung gaano ako nasaktan noon. Minsan ko nang binigay sa'yo yung buong pagtitiwala ko pero anong ginawa mo? Sinayang mo lang. Pero binigyan pa rin kita ng pagkakataon, di ba? Na yung mismong anak mo sa ibang lalaki tinuring kong anak dahil sa pagmamahal ko sa'yo. Minahal ko si Liam na parang akin. Alam ko naman yun eh. At nagpapasalamat ako sa'yo dahil sa ginawa mo yun. Pero Calvin naman, sana kung magbibigay ka ng isa pang pagkakataon, sana na makalimutan mo na yung nakaraan. Nagbago na ako eh. Ibang Julia na yung nasa harapan mo ngayon. Araw-araw pinipilit ko ibalik yung pagtitiwala mo kahit mahirap. Kahit nasasaktan na ako. Bago ka magsalita, intindihin mo muna ako. Ako ang intindihin mo, Calvin. Calvin, 6 na taon na yun. Hindi ka pa rin ba nakakalimot doon? Buti sana kung hindi ako gumagawa ng paraan para ayusin yung pagkakamali ko eh. Pero hindi naman, di ba? Ginagawa ko lahat. Kahit nasasakal na ako, kahit sinasabi ng iba na sunod-sunuran na ako sa'yo. Okay lang. Kasi kasalanan ko naman, di ba? Kasalanan ko kung bakit ka nagkakaganyan. Ano bang akala mo? Madali para sa akin to? Oo, mahal ko si Liam. Pero sa tuwing nakikita ko siya, sasaktan ako eh. Nakikita ko kasi yung pagkakamali mo noon sa akin. Sige nga, Julia, isipin mo to. Hindi ka ba mababaliw sa sakit kung malaman mo na yung girlfriend mong pinagkakatiwalaan mo ng sobra na buntis ng iba? Tinanggap ko yun, di ba? Apelido ko pa nga ang gamit ni Liam eh. Oo, sige. Sumbat na kung sumbat pero pinapaalala ko lang kung ano yung nagawa ko noon para sa'yo. Pero, hindi pa ba ako bayad, ha? Calvin, di ba? Di ba kapag mahal mo ang isang tao, hindi mo sinusumbat kung ano yung mga nagawa mo para sa kanya? Kasi hindi naman tayo nagtitimbangan dito eh. Hindi tayo para nakikipagbaligsahan kung sino ba yung mas malalim magmahal. Kung sino yung mas maraming nagawa. Alam mo, mas maganda siguro kung magpahinga muna tayo. Mag-isip tayo ng mabuti kung gusto at kaya pa ba natin ituloy ito. Sakit-sakit na kasi. Parang gusto ko na sumuko na patunayan sa'yo yung sarili ko. Mommy! Lia? Anak, anong ginagawa mo dito? Mommy,
Totoo po bang hindi ko tunay na daddy si Daddy Calvin? Anak, makinig ka muna sa akin, ha? Gusto mag-sorry ni Mami kung... Ayoko sa'yo! Sinungaling ka! Daddy! Di ba ikaw naman talaga yung tunay kong daddy? Sorry, anak. Hindi po yan totoo! Ikaw po ang daddy ko! Isama niyo na po ako! Ayoko na dito! Hindi pwede. Iiwan niyo na po ba ako, daddy? Hindi naman sa ganun, anak. Pero kailangan lang muna namin magpahinga ng mami mo. Ayaw namin kasing makita mo kami nag-aaway. Promise ko sa'yo, magiging maayos din ang lahat, ha? Babalik ako. Promise ko sa'yo. Daddy! Listen to Mami. No! No! I hate you, Mommy! Alam ko nagkamali ako noon at naiintindihan ko kung bakit hindi ko makuha ng buong buo ang pagtitiwala sa akin ni Calvin. Pero bakit ganun? Ginawa ko naman ang lahat para magbago. Lahat ng mga sinasabi niya, sinusunod ko para mapatunayan ko sa kanya that I deserve a second chance. And in fact, it's been 6 years na ni isang beses hindi ko na inulit pa yon. Ayoko na siyang masaktan, pero parang hindi naman yata tama na hanggang sa mga oras na yun, ako naman, pinapahirapan pa rin niya. Anak ko, ilutuan kita ng paborito mong spaghetti. Di ba gusto mo yung luto ni Mami? Iyam, kausapin mo naman si Mami, oh. Ilang araw mo na akong hindi nilalambing. Namimiss ka na ni Mami. Namimiss ko na po si Daddy. Kailan po siya pupunta ulit? Di ko alam. Bakit po kasi kayo nagsinungaling sa akin? Di ba po palagi niyo naman pong bilin? Huwag po akong magsisinungaling kasi bad yun. Bakit po kayo pwede? Kaya nga nandito si Mami para humingi ng sorry sa'yo eh. Alam kong mali yung ginawa ko. At tinatanggap ko naman yun, anak. Sorry kung naglihim kami pero importante pa ba yun? Diba ang mahalaga naman yung nararamdaman mong mahal na mahal ka naming lahat? Nasaan na po yung tunay kong daddy? Hindi ko alam. Iniwan po ba niya kayo dahil sa akin? Anak, masyado ka na nag-aalala sa mga bagay-bagay na dapat hindi mo naman iniisip. Bakit po wala akong daddy ngayon? Anak, may mga bagay kasi na hindi kayang ipaliwanag sa'yo ni Mami ngayon. Kasi bata ka pa. Hindi mo pa maiintindihan yun. Mommy, kung wala akong daddy, pwede po bang si Daddy Calvin na lang? Siya ba talaga yung gusto mo? Oo naman po. Mahal na mahal niya po kayo eh. Sabi nga po ng iba kong classmates, ang swerte-swerte ko kasi ang bait ng daddy ko. Namimiss ko na nga po siya eh. Anak, kahit wala si Daddy Calvin mo dito, alam kong mahal na mahal ka rin niya. Hindi na po ba kayo magbabalikan? Hindi ko alam, anak. Pero syempre, hindi naman kita pagbabawalan na makita mo siya. Pwede mo pa rin naman siyang makasama eh. Kaya huwag ka na malungkot, anak, ha? Dahil kahit kailan, hindi siya mawawala sa atin. Tama ang mami mo, Liam. Hindi ako aalis. Daddy! Kamusta na ang anak ko, ha? Okay lang po. Akala ko nga po hindi na po kayo babalik eh. Hindi ba nag-promise ako sa'yo na babalik ako? Wala akong binitawang promise na hindi ko tinupad. Magbabalikan na po kayo ni Mommy? Yun ay kung gusto pa niyang bumalik ako. Anong ginagawa mo dito, Calvin? Hindi ko pala kaya, Julia. Kahit noon pa man, alam kong hindi ko kaya mawala ka sa buhay ko.
Nag-isip ako ng mabuti at ito ang naging desisyon ko. Kahit gaano kahirap, mamahalin pa rin kita. Patawarin mo ako sa lahat na nagawa ko sa'yo, ha? Hindi lang ikaw ang may kasalanan dito, kundi ako. Palagi kong sinasabi sa'yo noon na napatawad na kita pero hindi ko naman pinapakita sa gawa. Alam kong nahirapan ka sa akin. Nasasaktan kita nang hindi ko alam. Kaya ako naman ngayon ang hihingi sa'yo ng pangalawang pagkakataon na maitama ko ang mga mali ko. Sa pamamagitan ng singsing na to. Please marry me. Alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Siyempre, oo. I want to marry you. Thank you. Thank you. Gusto ko rin magpasalamat sa'yo dahil sa mga nagawa mo para sa amin na anak ko. Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Para magsimula ulit ng panibago. Calvin, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Kung gusto mong tuluyan ng makawala sa sakit na naramdaman mo noon, kailangan mong kalimutan ang mga nangyari. Kapag kasi pinili mong bigyan ng isang pagkakataon ng isang tao, ibigay mo yon ng buong buo, walang pag-aalinlangan. Nagbago si Calvin. Hindi na niya ako hinihigpitan ng sobra at masasabi kong naging maayos ang relasyon naming dalawa. Kung sakaling mapili ang sulat kong ito, sana ay magtagal pa ang programa nyo para mas marami pa kayong ma-inspire. Hanggang dito na lang, and may God bless you all. Lubos na nagpapasalamat, Julia.